Praise. So, happy Lord's Day po sa inyong lahat. Ito po ang inyong friends, ang inyong prayer partners, ang inyong lingkod, Brother Guy Beresh po. So, samahan niyo po ako at ating pong pagnilayan, ating alamin ang mabuting balita ng Panginoon according to Matthew chapter 20 verse 1 to 16. At ganito po ang ating mababasa. Sabi rito, "For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, 'You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right.' So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon, and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, 'Why are you have been standing here all day long doing nothing?' 'Because no one has hired us,' they answered. He said to them, 'You also go and work in my vineyard.' When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, 'Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first.' The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. 'These who were hired last worked only 1 hour,' they said, 'and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day.' But he answered one of them, 'I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?' So the last will be first, and the first will be last." Purihin ang pagkabasa sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pong napakinggan ay isa na naman po itong parable ni Jesus about the workers in the vineyard. So, nung panahon po ng Panginoon ay dalawang klase po ang workers o laborer hired that day. First is those who wanted a contract and agreed to work for a penny a day o isang denarius o ang equivalent po niyan ay minimum wages po ng common laborer during the time of Jesus. Yung pumapasok po sa contract na isang denaryo sa isang araw. Ang isa naman po is yung tinatawag na those who had na walang contract po, no? Kasunduan lang po yun ng sa may-ari o sa landowner kung magkano ang ibibigay sa kanya. So kung ano ang tatanggapin niya, nakabase lang po yun sa desisyon ng may-ari. So the first laborer na hired po ay
pumasok po sila, they fully complied by the contract. So, yun po ang pinapakita po sa atin, no? Dito sa atin pong nabasa. Yung una, may contract na 1 denaryo kasunduan sa isang araw, and that is the minimum wage po nila. And pangalawa, those who had no contract po and agreed to take whatever the owner thought was right. So, mapapansin po natin, nag-hired po siya ng mga laborers. Kumuha ng alas 6, tapos nakakita siya, nagtrabaho sa kanyang ubasan, at ganun din lumabas ng alas 9, quarterly, no? At tapos alas 12, and he did the same thing at alas 3, nakakuha siya ng mga laborer. Tapos nakapagtataka, kumuha pa rin siya pagdating ng alas 5 ng hapon, nakakuha pa siya ng laborer. At pagdating po ng alas 6 ng hapon, ay inutusan niya ang kanyang katulong na tawagin lahat ang mga laborers at para bigyan po sila ng upa. At mapapansin po natin, ang ginawa niya po ay inuna po ng may-ari na pasweldohin yung na-hired po ng alas 5 ng hapon, which is na nagtrabaho na lamang po yun ng 1 oras na lamang po ang kanilang trinabaho. So, mapapansin natin doon is swinelduhan sila. So, nang inuna yung huling inupahan at pinanghuli naman yung laborers na nagtrabaho ng alas 6 hanggang maghapon. Ang tanong ay ganito, why the landowner paid the workers who were hired later? Una is to reveal their true character, para ma-reveal yung kanilang ugali, yung kanilang karakter. So, kung inuna yung mga full day laborers na yon na nagtrabaho ng umaga hanggang hapon, kung inuna yon, hindi nila makikita kung magkano yung sweldo ng hapon na lang na nagtrabaho. Hindi nila mapapansin kung pareho yung sweldo sa kanila kasi mauuna silang umalis. So ibig sabihin nun, to show those workers who really generous ang may-ari ng ubasan. So, dito ay mapapansin natin, lumabas yung ugali dahil nga inuna ng may-ari yung inupahan niya ng alas 5 na nagtrabaho na lang ng 1 oras. So, ano po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito? Ang gusto ko pong i-share sa inyo is the right attitude in serving. No mga last po, no mga gospel is yung attitude, how to treat our fellow workers na nagkakasala, nakakagawa ng kasalanan. Ngayon naman is about naman sa pagsiserve natin. Kasi kung nalalaman yung na tama ang pagsiserve natin sa Diyos, sa kapwa, nalalaman yung pagsiserve natin sa kapwa kung tama ito, nakabase ito kung tama rin yung ating pagsiserve sa Diyos. So, let us consider first dito po sa parable na ito na unahin natin yung attitude of the full day laborers, yung maghapong nagtrabaho. Ano ang makikita nating attitude sa kanila? First attitude is they grumble against the landowner. Ang tanong bakit nga ba sila nagreklamo? Nagreklamo sila kasi yung kanilang expectation ay hindi na-meet. Hindi nila nakuha. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagrereklamo, una, ay hindi na-meet yung ating mga expectation sa buhay. At bukod doon, hindi tayo nakokontento kung ano ang meron sa atin. So, discontented sila sa sweldo na binigay sa kanila ng kanilang amo.
So, isa yan sa mga problema natin. Kaya po, ang buhay natin ay hindi sumasaya, hindi lumulungkot po ang ating pamumuhay. Kasi nakatingin tayo, kinukumpara natin yung meron sa atin na wala sa atin na meron doon sa iba. At hindi natin na-appreciate yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang nakikita natin ay bakit yung iba nananagana tapos tayo ay naghihirap, mga kapatid. So they grumble, the landowner, because their expectation were not met. Kaya nga po dito mapapansin natin this kind of attitude ang siyang naging problema ng mga full day laborer na ito. Kaya alam niyo ba, magpasalamat po tayo sa mga panahong ito kahit nagkaroon ng COVID all over the world, no? Around the world. Alam niyo ba, this is a test. Kaya marami pong mga tao ang naging reklamador, naging impatience, reklamo sa gobyerno, reklamo sa kanilang mga trabaho, reklamo na walang ganito, walang ganyan, mga kapatid. So, na-test ang attitude ng maraming tao. So, may purpose din po pala ang COVID kahit na nahirapan tayo dito, mga kapatid. Another one, their attitude is they jealous. Nainggit sila sapagkat nakita nila pinarehas yung kanilang sweldo samantalang nagpagod sila, napasok sila sa init ng araw, napagod sila, tapos yung isa na inupahan ng alas 5, isang oras na lang nagtrabaho. So, isa rin po itong attitude na pumapatay po sa atin ng ating pagkatao, yung pagkainggit. Alam niyo po na napakarami pong tao ngayon ang na aalipin ng ganitong espiritu, mga kapatid. Yung nakikita mo yung sarili mo na marami kang kulang, maraming wala sa'yo na nandoon sa iba. Actually, ang Diyos ay hindi naman talaga tayo pinaparehas lahat, pinapantay niya yung binibigay niya sa atin. Kasi may mga layunin ang Diyos sa bawat isa. Kung pinagpapala yung iba, depende yon sa kanilang attitude, sa kanilang character. Kung hindi man tayo pinagpapala, it is a test for us to change our attitude o our character. So, dito mapapansin natin na the bad attitude of the full day laborer. So, magkaiba, mga kapatid, ang gumagawa ka, no? You are doing the works of God, no? Doing the works of God and doing the will of God. Maaring maraming tao na napakasipag magtrabaho, masipag gumawa ng gawain ng mga tungkulin sa gawain ng Panginoon, masipag mag-coordinate, masipag mag-ahayo, pray over, masipag umaten, masipag mag-choir, masipag kumanta, masipag mag-worship. Pero hindi nagagarantiya sa atin na yung doing the work of God, kahit na masipag ka, that you are doing the will of God. Kasi marami po ang nagsiserve sa gawain ng Panginoon, pero karamihan ay nagiging problema sa gawain din ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po garantiya ang husay, talento o galing na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang difference ng doing the work of God and doing the will of God? When we are doing the will of God, mga kapatid, kapag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, hindi po tayo pwedeng magkamali sa paggawa ng tungkulin sa Diyos. Kasi pag natupad mo na, nagawa mo na ang kalooban ng Diyos, and that is perfect na po yun. Kasi because the will of God is perfect for us. Kaya hindi ka pwedeng magkamali sa paggawa ng tungkulin sa gawain ng Diyos kapag nasusunod mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Now, so pansinin natin ang pangalawang attitude dito.
sa ninilayan natin. Not only the bad attitude of the full day laborers, but there is also the good attitude of the landowner. Yung magandang katangian nitong may-ari ng ubasan. Sabi doon sa verse 15, "Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?" O nga naman, kahit nga tayo, di ba mga kapatid, ay meron tayong right o karapatan kung ano ang gusto nating gawin sa ating pera, sa ating ari-arian, sa ating gamit. Personal natin eh. Ganon din ang Diyos. Hindi natin pwedeng turuan ang Diyos. Hindi natin pwedeng manduhan ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti sa buhay natin at siya ang lumikha sa atin. Sabi niyan, "Are you envious because I am generous?" Tingnan niyo po yung attitude dito ng landowner. First, he is generous. Bakit generous? Una, he called them to labor in his vineyard. Tinawag sila eh. Imagine, nakatayo lang sila, nakatambay lang sila, wala silang ginagawa, tapos tinawag sila ng Panginoon. God is generous because He called us all. He also called us, mga kapatid. No? Iba-iba ang mga pinanggalingan natin. Iba-iba ang mga kultura, iba-iba ang mga background natin. Pero tinawag tayo ng Diyos. Hindi dahil sa meron tayo, mahusay tayo, magaling tayo, o matalino tayo. Tinawag tayo ng Diyos sapagkat gusto niya na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Maluwalhati ang Kanyang pangalan, mga kapatid. So, doon pa lang dapat grateful na po sila, yung mga full day laborers. Kasi wala po silang trabaho, pero tinawag sila ng Panginoon. Another one is, He saved them, no? The landowner saved them. Saved them from what? From idleness. Tinan ninyo nga naman, napakahirap talaga pag walang trabaho, di ba? Lalo na ngayong panahon ng pandemic, ang dami pong nawalan ng trabaho. Siyempre, pag maraming walang trabaho, ay hihirap ang ekonomiya ng isang bansa. Kaya nga pong isang bansa ay mahirap kasi maraming unemployed. Imagine, ang napaka-generous ng may-aring ito, sinave sila from idleness, wala silang trabaho, iniligtas sila para magkaroon sila ng mula sa kanilang walang income, binigyan sila ng income. So, naligtas sila sa hirap at sa gutom. So, dalawang katangian na pinapakita ng landowner dito na he is generous and he called them and saved them. Ganyan din sa buhay natin. Makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero tinawag tayo ng Diyos, tapos iniligtas tayo ng Panginoon. Ang pinopoint out dito ni Jesus ng Panginoon that salvation is not earned, mga kapatid, but given freely only because of God's great generosity, mga kapatid, which goes far beyond our human ideas of what is fair. So, dito, mapapansin natin na save tayo because of God's generosity or God's grace, mga kapatid. Pangalawa na mapapansin pa natin na attitude ng land, o the good attitude of the landowner, it refers to the Lord, to God. He is just and fair. Sabing ganun, hindi kita dinadaya. Sabi ng verse 13, di ba nagkasundo tayo ng isang denaryo, isang salaping pilak sa isang araw, o di kunin mo yung sayo at umuwi ka. So, yung may-ari ng ubasan, hindi sila dinaya. And actually, ginawa niya lang, tinupad niya lang yung kontrata at binayaran sila according to the contract, according to the agreement nila, mga kapatid. God is fair. Patas ang Diyos, mga kapatid. Akala nyo ba na bakit ang mga maraming bansa na hindi po sila Christian country, and yet God blessed them. God blessed their country and He blessed them. Bakit po? Kahit hindi sila Kristiyano.
Kasi po, gumagawa sila ng tama at mabuti. Kahit hindi sila Kristiyano. So, nire-reward ng Diyos yung kabutihan at tamang ginagawa nila. Ang ating bansa, sabi nga, yung Philippines is one of the Christian country in the Southeast Asia. Yes, Christian country po tayo, mga kapatid. Pero, bakit marami po ang naghihirap dito sa bansa natin? Hindi po dahil sa Christian tayo, mga kapatid, kundi dahil po marami po sa atin ang hindi gumagawa ng tama at nabubuhay sa kalooban ng Diyos. So, nire-reward ng Diyos base po sa ating attitude and character, na hindi niya po binabase lamang kung Kristiyano ka o non-Christian ka. Kung Kristiyano lang ang ibibless ng Diyos, hindi na siya fair. Paano naman yung hindi mga Kristiyano na bansa na masisipag, mabubuting tao at marespeto at disiplinado at sila po ay friendly. So, binibless sila ng Diyos, nire-reward sila ng Diyos according to their attitude. So, God is fair, mga kapatid. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki kung tayo po ay Kristiyano o mananampalataya. Ang nire-reward po ng Diyos is the attitude and the labor, yung ating character, mga kapatid. So, ganyan po ang Diyos. Now, tingnan po natin yung condition po ng the 1-hour laborer, yung mga nagtrabaho po ng isang oras na lamang po. Ano po ang mapapansin natin dito? Una, yung condition po nila of the 1-hour laborer, it was a picture of God's grace, mga kapatid. Larawan po yun ng habag at biyaya ng Diyos. Tingnan ninyo tinawag sila ng Panginoon, isang oras na lang silang magtatrabaho compare doon sa mga full day laborers na nagtrabaho ng buong maghapon. So ano pinapakita dito ng Diyos? Ipinapakita niya na ang kanyang biyaya ay hindi mo masusukat. Ang kanyang pagpapala ay ibinibigay niya sa mga hindi karapat-dapat. So, yung 1-hour laborer na ito, they serve to the landowner because of the grace. Dahil din sa biyaya na ipinadama sa kanila, pinarana sa kanila ng may-ari. Napakaganda po kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, not because of what we have, but because of God's grace. Kapag sa biyaya ka ng Diyos ang dahilan ba't ka naglilingkod sa Kanya, magiging grateful ka. Hindi mo matututunang magyabang, hindi mo matututunang ikumpara ang sarili mo sa iba na mas mahusay ka at mas magaling ka. So, another one na mapapansin natin dyan, not only he served, yung 1-hour laborer, he served his master, the landowner, because of the grace, and he trusted the landowner. Nagtiwala sila Ganyan po ang mga taong nabubuhay, nananangan sa biyaya ng Diyos, nagtitiwala sila sa Diyos. Bakit siya nagtiwala? Kasi alam niya na isang oras na lang siyang nagtrabaho. So, depende na lang yun doon sa may-ari kung ano at magkano at ilan ang ibibigay sa kanya. Kung ikaw po yung nagtrabaho ng 1 hour na lang, ng alas 5 hanggang alas 6, so hindi ka mag-e-expect na bibigyan ka ng 1 denary. So, ang ine-expect mo, bahala na yung may-ari. Ano ibig sabihin nun? Pagtitiwala. Nagtitiwala o pagtitiwala. So, nagtiwala siya sa may-ari. Siya tuloy ang nakaranas ng generosity ng may-ari, ng landowner, dahil siya yung nagtiwala. Alam niyo ba, kung nagtiwala lang yung mga full day laborers na hired, na generous and fair and just yung landowner, dahil kung nagtiwala lang sila na generous yun,
baka swinelduhan sila ng higit pa doon sa kontrata. Hindi ho ba tayo pag may mga kasama tayo, may mga katulong tayo ng mga masisipag, mga mahuhusay, magagaling, tapos faithful sa work, hindi nagrereklamo, hindi naiinggit, dedicated sa kanilang work. 'Di ba? Binibiyayaan natin dahil nalulugod tayo. How much more ang Diyos? Ganon din ang Diyos, mga kapatid. So, ganon din ang kanyang biyaya. So, ano ba ang lesson na pwede nating makita ngayon dito, mga kapatid, na tinuturo ng parable? What lesson God teach us in this parable? First, service for the Lord will be rewarded if it done faithfully. Tingnan niyo po ang hinahanap po ng Diyos, hindi po yung husay galing, kundi yung katapatan sa iyong ginagawa. No? Yun doon yung pagtitiwala mo, pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 8, the one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. No? Ginagantimpalaan sila according to their labor. Lalo na kung tayo po ay gumagawa ng may katapatan. Yan po ang hinahanap ng Diyos sa mga servants. Walang iba kundi ang katapatan. Another lesson na pwede natin makita, we must not suppose that we will get something more if we really do not deserve it. Hindi po natin hangarin na tanggap tayo ng mas marami at mas malaki. Kung hindi naman tayo deserving doon, mga kapatid. Sabi nga ng verse 10, so when those came who were hired first, yung mga inupahan ng una, they expected to receive more. Kasi nga naman maghapon silang nagtrabaho, yung pala pinarehas lang, but each one of them also received a denarius. Bakit po? They were not faithful to the landowner because they grumble, they criticize, they were envious doon sa kasamahan nilang hinard ng 1 hour na lang. So, yung quality ng reward ng Panginoon sa kanyang kingdom, depende yun sa ating attitude and character. Sabi nga ni St. Paul sa 2 Corinthians 9 verse 6, sabi niya, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Paano mo mararanasan ang generosity, ang abundancy? Mararanasan mo yan, depende yon sa itinatanim mo. Depende yon sa tinatanim mo. Pag nagtanim ka ng merong sipag, tiyaga at katapatan, aani ka rin ng blessing at pagpapala ng siksik-liklik umaapaw, mga kapatid. So, God reward us according to our work, not according to the nature and quality, mga kapatid, but the measure and the degree of our work. Sinusukat ng Diyos kung gaano katapat ang ating ginagawa. Tandaan niyo po lagi, hindi man kayo nakikita ng ibang tao, hindi man kayo napapansin, hindi man kayo binibigyan ng appreciation o plaque, mga kapatid, meron pong Diyos na nagbibigay ng reward o blessings sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating tinatanim. What we sow is what we reap, mga kapatid. The last one is, God does not regard the length of time during which we are occupied in our work. Anong ibig sabihin nito? Hindi after ang Diyos doon sa haba ng iyong paglilingkod, sa tagal ng iyong paglilingkod na ginawa sa gawain ng Panginoon o sa iyong trinabaho, mga kapatid. Hindi yon ang importanteng mahalaga sa Diyos. Kaya nga po, sabi dito sa last verse nito ng verse 16, merong mga nauuna na nahuhuli at maraming mga nahuhuli
na nauuna. Yan po ang pinaka-context ng gustong sabihin ni Jesus. Kasi ang mga kababayan niya, ang mga Pariseo, ang mga Hudyo na tumutuligsa sa kanya ng mga reliyoso, mga kapatid, ay hindi nanalig at nagtiwala sa mabuting balita. Sino yung nagtiwala? Yung mga prostitute, sino yung mga tumanggap? Yung mga publicans, mga tax collectors, mga sinners. Kaya sila ang nauna sa kaharian ng Diyos. Although ang bayan ng Israel, ang mga Hudyo na tinawag na bayan ng Diyos, mga kapatid, na akala nila sila ang nauna. Mas nauna pala ang mga Gentiles, sila daw nagtiwala sa Diyos. Ganyan din sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Maraming mga matatagal na, maraming mga sinasabi nilang matagal na silang naglilingkod, matagal na sila sa gawain ng Diyos, but because of bad attitude, nagiging huli sila. May mga kahapon lang dumating, ng isang linggo lang dumating, but because of their good attitude. First, they serve God with His grace, and not only they serve God with His grace, because of His grace, they trusted God in their lives. Nagtiwala sila sa Diyos. Kaya nauna sila, mga kapatid. So, some parable na ito na napansin natin na ang Diyos ay ang kinoconsider niya sa atin, mga kapatid, is yung kung paano tayo mabubuhay sa kanyang biyaya at magtitiwala sa kanya, na ang Diyos kaya niyang ipag-provide ang pangangailangan natin, mga kapatid. Kaya niyang tugunin ang lahat ng pangangailangan natin kung tayo ay magtitiwala sa kanya. The laborers, they trusted the landowner. The full-day laborers, they grumble and they criticize the landowner. So, mga kapatid, habang nagtitiwala tayo sa Diyos, nabubuhay tayo sa kanyang biyaya, ipaparanas niya po sa atin sa mga panahong ito na dumadaan tayo sa mga mabibigat na problema at pagsubok. Sabi po ng Bible, I will never, ng Hebrews chapter 12 verse 5, sabing ganon, I will never leave you nor forsake you. So, purihin po ang Diyos, purihin ang Panginoon. Salamat po sa mabuting balita na patuloy na ipinagkakaloob, na binabahagi sa atin ng ating Panginoon. At anuman po ang inyong mga problema, o anuman po ang inyong mga suliranin, o mga prayers, ako po ay buong pusong nakikiisa po sa inyo. Sapagkat sinabi po yan ng Bible that if two or three gather together in His name, praying together in His name, there He is in the midst of them. Naniniwala ako habang nanonood ka at nakikinig ka ngayon, nasa gitna natin ang Panginoon. At binibless tayo ng Panginoon kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. So, nawa po ay nakapaghatid ako sa inyo ng konting inspirasyon, words of encouragement from the Word of God. So, samahan niyo po ako. You can join me to like, share, and subscribe to this video or channel upang mapalagahan na po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi ka man marunong mag-teach our Lord.